Okay, may buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Ang yun ang tanan no, sa pagtindog para sa tuwang pagsugod. Magka-silent prayer una kita, mag-usisa kita sa tuwang tagsatag sa mga kasing-kasing. Kung aduna may sala, no, lama sa sala, mga giuna-una no, sa gawas, mga butang nga makababag sa tuwang pagsimba. Tuwas ang iset aside no and may kita kapasayloan kung aduna may amay na ngayon sa Ginoo. Silent prayer sa kita. Ang iyong tagamo sa pag-abri sa inyong mga Biblia sa Unang Juan, Kapitulo 4. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 7 hangtod 21. Kung nana, mag-auna ako pagbasa, ang pulong sa Ginoo nagasulti, Beloved, let us love one another, for the love is for God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us, sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God is so loved us, we ought also to love one another. No one has seen God at any time. We love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Whereby know we that they dwell in Him, and Him in us, because He hath given us His Spirit. We have seen and testify that the Father sent His Son, the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus, the Son of God, dwelleth in Him, and in God. We have known and believed the love that God hath for us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Wherein in our love made perfect, that may have boldness in the day of judgment, because as he is so are in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear,
We love Him because He first loved us. Verse 21, pag-aaduganan ng tanan. And this commandments that we from Him, that we love and God, love His brother. So, salamat no sa pagbasa sa pulong. Sige, magkanta kita. Pag-awito na to, I know, I have believed. Stanza number 1, ready, sing. I know that by God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know that how His saving grace to me He did impart, nor how believing in His word from His within my heart. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him against that day. I know that how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in me. But I know I am believed and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him against that day. I know that what of good or ill may be reserved for me. Of very grace or golden days before His face I see. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him against that day. I know that when my Lord may come, that night or noon may fade. Nor if I walk the vale with Him, for me to be the end. But I know I am believed and I'm persuaded that He is able to give that which I committed unto Him against that day. Mag-aampo ta, Lord, nagapasalamat gid kami, Lord, sa higayon ng gihatag kanamo. Salamat, Lord, sa lahing nga adlaw, Ginoo, lahing nga opportunity sa paghinumduman, Lord, sa pag-usab, sa pag-utro, Ginoo, sa mga pangunahuna, sa mga gawi, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa lahing nga adlaw. Ako, Ginoo, nga pag-ampo, Lord, nga ikaw magatabang kanamo, nga every time, Lord, nag-abot ang bagong adlaw, magahinumduman kami, Lord, nga someday matubang kami dira kanimo, O God. Tabangi kami sa pag-fix, sa pagbiya, Ginoo, sa mga sala nga dili, Ginoo, ngayon sa mga tubangan. Nagaampo ako, Ginoo, nga ikaw magatabang ka namo, Lord. Yung kanini, Ginoo, nga mga butang. Kung nagkapasalamat kami, Ginoo, sa kahigayunan man, sa kagawasan, Lord, na makapamalandong, makapaminaw, Ginoo, sa mga pulong. Nagaampo ako, Ginoo, nga tabangi kami, Lord.
Waa Ginoo ang mga sala nga mao Ginoo magbabad kanamo. Espiritu Ginoo sa pagkamasinupakon Lord sa mga kinabuhi. Tabangi kami Lord sa pagpaubos Ginoo sa mga kasing-kasing na madawat imo nga mensahe, madawat Ginoong pulong Lord sa tagsa-tagsa na mo Ginoo nga kasing-kasing. Tabangi kami Lord ang balang espiritu nimo Ginoo padayon man makikistorya ka namo Ginoo. Tabangi mo nga alagad na magdala Ginoo sa iyong pulong, mensahe Ginoo, paabot Ginoo kanhi kanamo. And I pray Lord sa magapadayon man kami Ginoo, kung apagampo Ginoo imong pulong Ginoo, padayon man Lord magalihok sa mga kasing-kasing. Ginatugyan ang mga tanan Lord, uban ang pagpasalamat kang Kristo Jesus. Amen. In His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. Let me seek the Father's heart. He will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Salamat, balik ka mo sa paglingkod. Awit kita again, the love of God. Okay, stanza number 1. Ready, sing. God is greater far than time or pain can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty bear on the head, but he beside to me. Is every child reconciled and pardoned from his sin. Oh, how God, how rich and pure, how measureless and strong, reach out forevermore and true. The saints and angels song, when days of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains fall. God's love so sure, so still endure, what measureless and strong, redeeming grace to heaven's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. The ocean filled and burn the skies of parchment made, where every storm would burn the grave, and every man has tried by faith to write the love of God above, would they below ocean dry, and would the scroll contain the whole, the stretch of sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Please, salamat mo sa mensahe sa awit. And this time, mag-ato kita sa tuwang tithes and offering. Hindi na ito tuwang adikon.
ako usab sa pagpindot. Ready, sing. Blessings fall. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Aman namong halagit nun, may mayal ng mga Diyos. Diyos namo, nalabing damanan sa tanan. Lord God, ako among kalipay Ginoo, nga niya kami karon Ginoo sa simbahan, nga dagatapok Ginoo, daga fellowship Ginoo. Salamat Ginoo, nga kami Ginoo, ni mo mga kanakan Lord. Thank you so much, Lord. And Lord God, salamat kay Ginoo sa amoang Sunday School, Lord. Isa pa man sa morning meditation, Lord. Dagan kay kaming natun-an Ginoo. Lord God, isa namo nga natun-an, Lord, sa among Sunday School, Lord. Nga kini nga kinabuhi, Lord, is so short, Lord. Umbu lang kayo kaayo, Lord. Salamat Ginoo sa mao nga pagtunon-an Lord. Nga ma-realize gayud namo Lord nga ang among kinabuhi Lord daw sa usa lang ka vapor Lord. Mutunga nga mawala Ginoo. Lord God, kini nga kinabuhi Ginoo nga aniya kami karon nasa mga tubangan Lord. Inaampo namo Ginoo na kini nga kinabuhi Lord, ma-offer gayud namo diha kanimo Lord. Ang among mga panggawi, ang among mga buluhaton, labaw na Lord ang pagpangdaw ug kalag Lord. Kung magaandam kami Ginoo, kay kini nga kinabuhi Lord, lumalabay lamang. Kinahanglan gayud Lord na magaandam kami Lord sa pag-atubang kanimo Lord diha sa langit Lord. Kini nga kinabuhi Lord, tuduin kami, tabangi kami, Lord. Kung natagi kami o kaalam, Lord, kung sa pagdalaw niini nga kinabuhi Ginoo. Kunta, Lord, kini nga kinabuhi nga amo karon nga naa sa mo, Lord, nga amo inulaman. Kunta, Ginoo, kini nga kinabuhi, Lord, makadalag himaya, makadalag kalipay diha sa imong tigilan, Lord. Please guide us and help us, Lord. Isang pa man, Lord, salamat Ginoo sa mga putang, Lord, na imong i-provide sa mga Lord. Ang mga pagkaon, tanan, Lord. Isang pa man sa mong trabaho, sa mong mga negosyo, isang pa man sa mga estudyante, Lord. Salamat, Lord, sa pag-provide nimo. Lord God, labaw na Ginoo sa kaluwasan, Lord, na among natagamtaman, Lord. Thank you so much, Lord. O ganyan kami karon Lord, mag-uli, mag-hatag sa mong tithes and offering, Lord. Punta, Lord, kini nga salapi, Lord. Panalanginan nimo, Lord, ang mga naghatag. O isang pa man Ginoo ang wala kahatag, Lord. Ikaw ta mag-adugang sa panalangin, Ginoo. O kini nga salapi, Ginoo. Punta, Lord, tagan mo kami og kaalam, Lord, kung saan paggamit ni Lord. Pinapil sa namo pag-ampo, Lord, ang among church building, Lord. Ikaw ta maghatag kaalam, Lord, hatag og gugma, Lord, sa architect, Lord, nga among naistorya, Lord. Unta, Lord, maging faithful siya, Lord, sa pagtrabaho sa iyang pag-architect, Lord, o ikaw maghahatag sa iyang kaalam, Lord. Ini ang ginaampo sa ngalan ni Jesus, nga mong personal na maluluwas. Amen. Amen. Salamat no, palihog, balik kamo sa paglingkod. And this time, hatag na itong time na sa pagpaminaw sa special.
Mayong buntag sa tanan. So kanindot sa kalatahon no. When we are in the center of God's will, we experience there are storms in life, but with God's presence in our life, we experience His peace. Now, gina-invite ko kamo sa inyong Bible sa pag-open Genesis chapter 4. Please open. Chapter 4, verse 1 to 9. Genesis chapter 4, verse 1 to 9. Pagabasahon ko diri, sunda lang sa inyong mga mata. Genesis chapter 4, verse 1 to 9. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Magampo kita. Ginoo, Diyos nga balaan, salamat Ginoo, nga makaalagad kami sa imo, makatuon sang imo nga pulong. Ginoo, ikaw magatudlo sa amo nga magpaubos. Tabangi kami Ginoo nga masabta namo ang kamatuoran sa imo nga pulong. We pray Ginoo sa imo nga balaan nga espiritu nga hikap sa amo nga kasing-kasing ug panghunuona. And even mo sa imo nga alagad, Lord, tabangi ako nga masulti ko Ginoo ang imo nga kamatuoran lang jud. In Jesus name, amen. So ang title sa kaninga message, Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Bilang iglesia, ginatawag kita nga the body of Christ. Tanan kita, kung ikaw nagtuo o nagdawat kay Jesus bilang imong nga Lord and Savior, himo ka nga part na sang lawas ni Kristo. And Jesus Christ is the head. All of us are connected with each other. Tanan kita mga igsuon sa Ginoo. Tandaan ko si una may speaker sa Iloilo, Indian. Og nag-insight hatag ng example nga dito sa langit, tanan kita mag-igsuon na wala na mama, papa, wala na kanang anak mo,
kundi tanan kita mag-igsuon na, no? Pagkahuman ka na, human worship paniud to, ang iyang anak gintawag niya yang amahan. Brother, nagsulti yung amahan. Why kay Englishman? Why do you call me brother? 'Di ba? Kung sa i-translate sa Bisaya, 'di ba? Pa sa langit mag-igsuon na ta. So practice na na. Una na. Mag-igsuon kita sa Ginoo kung ikaw nakadawat kay Jesus bilang imong Lord and Savior. And bilang isa ka iglesia, wala kita nagasulo-sulo, no? Usab-usab nga makita mo sa pulong sang Ginoo whenever the church gina-mention, may nay ginasulti jud nga one another and each other, no? Sa kada usa ug sa usa kag usa. Sa Galatians 5:13, sulti diri, for brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love, serve one another. No? Nga alagad kita sa usa kag usa. Galatians 6:2, bear ye one another's burden. No? Mingsi na kada isa kita na mga kabugatan gindila sa kinabuhi nato, magtinabangay kita, no? Ayaw suluha kanang kabugatan sa imong kinabuhi, no? Ephesians 4:2, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Forbearing, magpasensya na kita sa usa kag usa. Ephesians 4:32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as Christ, for Christ's sake, hath forgiven you. Kita niyo, no? Naadjud ang one another. Dili pwede nga ako lang. You cannot express love by your own. Ikaw lang, I love myself. No? You express love one another. You serve one another. You forgive one another. You forbear one another. Nga kaning mga panahona nagapahayag nga kita tanan, each one of us, kay wala man sang am I brother's keeper, each one of us are brothers and sisters keeper, no? Mingsi na ako bahala, I care for you, no? Dili pwede sa ato sa isa ka iglesia ay wala ko labot sa simbahan. Wala ka care sa imong igsuon, no? Dili kita pareho sa isa ka simbahan nga naglingkod lang kita pagkahuman hawa na, no? Kundi ginapaila-ila nato maigsuon nato. Ginalantaw nato kung kamusta ang iyang kinabuhi, no? May isa kayang people nga dito sa Manila na nga sa Pasig nga dati ako nag-work. Kamusta na daran trabaho mo sa Manila? Naisimbahan ka? Oo, pastor. Pila na siya kabulan, nagasimba, pangutana ko siya, kaila ka sa imong ngalan, sang pastor niyo, kaila ka sa mga members, nga gasimba, dira, ay, pastor, wala. Diba? No? Dili na pwede. No? Kung maulan na po na, murag nag-attend ka lang sa church, naglingkod dira, tapos wala na. No? Bilang isa ka iglesia, each one of us, we are brother's keeper. Nga kamusta na kita, no? We don't just care sa ato niya personal life, no? Dili man ang ginatawag nga chismosa, ha? No? Kundi naga-express ka sang concern, no? Pagkabalaka sa imong igsuon, no? We are living in the last days right now. O makita mo isa sa mga proof sang last days kay ang tao tama na kay individualistic. No, meaning sa individualistic, iya lang ang iya ginaisip, wala sa labot sa iya nga palibot, no? Especially karon nga social media na. So ang mga tao karon, wala panagsana lang nag-istorya sa uban, basta may cellphone mabuhi na siya maski wala kay istorya, no? We are living in the age of indifference. No? Indifference. Unsay indifference? Minsang indifference is lack of interest, concern, or sympathy. No? Wala ka concern sa mga palibot. Wala ka care. Imo lang sarili.
Ma-care ka man sa uban, pero isipon mo kung may balik na sa imo, kung may kung may benefit ba, kung wala benefit, wala ka labot. No? Now mga igsoon, this is a challenge for us bilang isa ka Kristohanon as we are living the last days. Nga mga tao wala na care, kabay paunta, dili na makita sa sulod sang iglesia. No? Kita mga Kristohanon, ang dili unta nga ang aton nga interes, ang kinabuhi nato sa kalibutan, pag-abot sa simbahan, wala na. Challenge for us this morning is be careful of indifference. Describe ko na ang indifference, lack of interest, concern, or sympathy. Be careful of indifference. It leads to personal corruption and decay. No? Nagadaot sa ato nga personal sarili nato. Indifference has no part in the Christian family. Kung ikaw Kristohanon, sa meditation, ikaw Kristohanon, ganahan ka jud magsimba. Aside sa gusto mo magsimba sa Ginoo, kung ganahan ka magsimba, ay gusto makita mga igsuon mo sa Ginoo. No? Iban, mura ginatayman nila ang pagkadto nila sa simbahan. Lord, 3 hours, time na Lord. Me time na, personal time na, Monday to Friday. Imagine ba? Imagine ba? Murag may countdown ng Ginoo pero sa uban sa sarili walay countdown pag gusto. No? Indifference has no part in the Christian family. If you are a believer, if you are a Christian, you desire not only to worship God, of course it's the most important thing, but you desire to be with your fellow believers. Mawjud na. No? Now, ang attitude nga indifference, asa nagikan? What leads to indifference in our life bilang isa ka Kristohano? What leads to a life of no concern or interest, especially sa mga kaigsuunan sa Ginoo? Asa nagikan? Nantaon nato rin sa story ni Cain and Abel. First, what leads to indifference in our life? First is indifference with God's command. Indifference with God's command. Kita nyo na sa verse 1 to 5. Na makita mo dre, ang hina-highlight na ito nga character dre, si Cain. Makita mo dre, unsay nag-lead kay Cain nga wala sa labot sa iyang igsuon up to the point nga ginpatay niya ang igsuon. What lead them to him? What lead that? Nga nagdala sa yana. First, nag-ugat sa indifference with God's command. Now, makita mo dra is the first part is that he offered according to his selfish desire. Ang iyang pagsimba sa Ginoo na base daily sa desire sang Ginoo kung sang gana, gusto sang Ginoo, kundi ang iyang offering, ang iyang pagsimba ayon sa iyang gusto. Lantahan niyo dira sa verse 3 to 5. So naghalad si Cain, naghalag man si Abel sa pagsimba sa Ginoo. Lantahan niyo dira. Usa niadto kadlaw, nagadala si Cain og halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. No? So ang trabaho diay ni Cain, farmer siya. Ang trabaho ni Abel, shepherd siya. Og si Cain, so tiriya, naghalad sa Ginoo gikan sa iyang ang fruit sang iyang pagka-farmer. No? Now verse 4, nagkuha usab si Abel og pipila sa unang anak sa iyang mga kayupan. Giihaw niya kini og gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala siya malipay kang Cain og sa iyang halad. Og tungod niini nasuko pag-ayo si Cain og nagamugot. Now, although wala ni gin-record sa Genesis, but evidently, nakasabot jud o nakabalo sila kung paano magsimba sa Ginoo. And that is making an offering to God through a sheep. No, practice na gin-carry over na from generation to generation. No? It was given and understood nga magsimba sa Ginoo, maghimo sila halad through a sacrifice.
Pero si Cain, tinuod nga naghalad siya sa Ginoo, but it was not according to God's command. But naghalad siya sa Ginoo according to his personal want or desire. Meaning nga ang iyang pagsimba sa Ginoo ayon sa iya nga gusto, dili sa gusto sang Ginoo. There was an indifference to God's command. Wala siya care kung paano magsimba sa Ginoo, no? Isa ka bagay nga dapat naton mabantayan diri maigsoon, makita nyo dira sa practice sa ginhimo ni Cain is that indifference to God's command is developed when we seek to fulfill our desire instead of God's command. No? Meaning nga ang imo nga ganahan nga ginatuman mo, ang imo nga gusto lang, dili ang iya sang Ginoo. Isa ka good example dira si King Saul. Pamilya ka mo story ni King Saul? Ang Ginoo naghatag command kay King Saul, King Saul, command ko sa imo dapat patyon mo tanan nga Amalekites kay grabe na jud sila kadautan, grabe sila nagasimba sa idols, tanan dapat walay bilin. Pati hayop, patya, no? Unsa ginhimo ni Saul? Ginpataya tanan? Wala. Be, kabalo ka mo mga bata, unsa story dira? Ginpatayo tanan? Wala. Wala. Unsay bilin? Ha? Unsay bilin be? Unsay bilin? Sang ginsugo, sang Ginoo nga patyon tanan niya kay King Saul nga patyon tanan niya Amalekites. Unsay bilin? Ang hayop og very good, no? Og ang hari, ulay ginpatay. Wala sa meaning tinuod nagtuman siya sa Ginoo, pero ayon sa iya nga kagustuhan, no? He really did not care to really what God's command, no? And there are times pares kani sa ka-indifference man sa command sa Ginoo when you seek to obey God but with selfish intentions. Meaning ay mga pagsimba sa Ginoo, pagtuman mo sa command sa Ginoo, dili actually to please God, kundi to please ang mga tao sa mga palibot o ang imo nga sarili. It is for according to public acceptance. To please the people around you, nagasimba ka lang, aron or nagatuman ka sa Ginoo, aron nga malipay ang mga tao sa imo mga palibot. Dili ka nang ang Ginoo jud ang nasentro sa imo nga pagsimba sa Ginoo. Cain was indifferent to God's command. He obeyed according to his selfish desire. Now we start to genuinely love others. When we start to genuinely love others, when we seek to obey God's greatest command of all. What is the God's greatest command? Matthew chapter 12, verse 29 to 31. Unsay greatest command? Mitubag si Jesus, ang labing mainungdanon nga sugo mao kani. Pamati kamo nga mga taga-Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo. Busa higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, ug sa tibuok mong kasing kusog. Ang ikaduha nga labing mainungdanon nga sugo mao kani, higugma ang imong isig katawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labaw pa ni ining duha. So makita mo diri, the greatest command is to love God above all. Kaya mo nang ginalinan the moment nga magluya kita, nga ang Ginoo dili nato palangga labaw sa tanan, may kabahin ang Ginoo sa aton nga pagpalangga, magluya man kita sa pagpalangga nato sa uban nga tawo, especially sa aton nga kaigsuonan sa Ginoo. We start to be indifferent. And loving God above all is the greatest command of all. And to be indifferent sa kanaa command sa Ginoo, nagadala sa ato maabot sa punto nga walay labot man kita sa uban. Now, isa pa dyan, ma-highlight mo dara sa practice ni Cain, not only he offered according to his selfish desire, he offered not according to faith.
Ang bakilalang tao mo dira ang story sa Hebrews chapter 11 verse 4. Hebrews 11 verse 4. Talking about faith. So ti dira, tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Ug tungod sa iyang pagtuo, giisip siya sa Dios nga matarong kay gidawat sa Dios ang iyang halad. Busa bisan patay na si Abel, may pagtulunan gihapon siya nga gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. So makita mo dira ang ginhimo ni Cain, dili lang siya nagtuman sa Ginoo ayon sa iya gusto, selfish desire, pero kundi ang iya nga paghalad sa Ginoo, it is not out of faith. No? Posible, routine lang sa iya. Meaning sina, naghalad lang ko sa Ginoo just for the sake halad, dili resulta nga nagatuo ko sa Ginoo. No? Posible sa aton man dire, nagasimba ka lang just for the sake nga nagasimba. Wala ka labot kung unsay rason nga gasimba ka. First kay Cain dire, that's why ang tao nga muna, kung wala ka ang imo ang substance mo simbang imo lang basta mahimo mo lang pagkagawas mo sa simbahan, wala ka na may nadumduman kung sa'y natabo sa simbahan, nadumduman mo lang nakalingkod ka sa sulod simbahan. This is the problem of Cain. He offered not according to faith, which leads him to be indifferent to God's command. Wala siya labot sa command sa Ginoo. Kabalo ka mo nga genuine faith pleases God. For without faith, it is impossible to please God. Kung ang atong ginhimo dili gikan sa ang atong nya pagtuman sa Ginoo, dili because sa atong nya pagtuo sa iya, dili malipay ang Ginoo. And this is what Cain did. Basta naghimo lang siya. The essence iyang halad sa Ginoo is just a practice. Dili resulta sang iya nga pagtuo. Indifference to God's command. And of course, he offered not the best sacrifice. Si Cain. Wala'y ginhatag ang the best sa Ginoo. Natawan nyo dira sa verse 4. Nagkuha usab si Abel og pipila sa unang anak sa iyang mga kayupan. Gihiyaw niya kini o gihalad ang pinakamaayong nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. No? Abel ginhatag yang the best sa Ginoo. Sa iyang sacrifice. Kabalo ka mo maigsoon sa Ginoo. Mabalaan jud ang aton nga lack of concern sa pagtuman sa Ginoo, even sa pagsimba sa Ginoo, kay ang aton nga ginahimo dili man the best. Ikaw be, mabala mo jud ang isa ka tawo concern kay mo yang pinakamayo, di ba? No? Isa ka culture sa aton nga Pinoy, isa ka culture sa Pinoy, kung may bisita, unsay ginahimo? Ginahatagan sang pamahaw. Samon sa Ilonggo, pamahaw. Snack, no? Di ba? Pagkaon. No? Painit. Okay, no? May snack dyan na, hindi pwede. No? Unsa pagbati mo, kung ikaw, Pinoy, at to ka sa laing culture, siguro ka-relate na si Abby, garo. Mag-adjust pa man siya sa culture. Unsa kung pagbati mo, at to ka sa laing nasa sampo sa US, ga-expect ka nga tagan ka sang snack, di ba? Although dili mo magsulti, naulaw ka man. Pero sa imo mind na kondisyon na mo, no? Pero tagan ka lang sang tubig. No? Tapos masuko ka. No? Imo ang ginaisip, tubig lang, wala jud ni siya guro concern sa ako kay tubig lang, dili snack. Although okay lang na yan, kay cultural na yan, no? Naisipon butang mo na sa Ginoo. Ato niya pagtuman sa Ginoo,
Ang aton nga pagsimba sa Ginoo, mabalaan jud nga indifferent kita, wala kita concern base sa quality sang aton nga pagtuman o pag-alagad sa iya. Unsay imong intention nga naong nagsimba ka? Kung ang imong intention magdawat lang, panalangin, medyo low quality. Pero ang imong intention na ato ka diri para makaalagad ka sa Ginoo, you want to give, not only to take, then you are giving your best. Mabalaan jud ang quality, ang concern nato sa Ginoo based sa aton nga pagtuman ug sa iyang pag-alagad. So diri nag-ugat una, no? The indifference of Cain. Wala sa concern sa iyang igsoon up to the point nga ginpatay niya, nag-ugat jud sa iyang relasyon sa Ginoo. Kamusta kita? Do we really have deep concern for God in our life? Ikadua, indifference with God's discipline. Now, lantaw dira sa verse 5 to 8. Nanara, so nakita na ang halad ni Abel, gin-approve sang Ginoo, kay nakita sang Ginoo, ang halad ni Abel, ang iyang pagtuo, nang matinumanon si Abel, ang Cain, nagtuman siya, pero dili ayon sa paagi sang Ginoo, o dili ang the best. So, unsay reaksyon niya kay wala gindawat sang Ginoo? First, he responds negatively to God. He responds negatively to God. Nanto sa verse 5. Apan wala siya malipay kang Cain, ug sa iyang halad, ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain, ug nagamugot. Busa, gimpangutana sa Ginoo, nganong nasuko ka, ug nagamugot? No? So, unta, ang response, ang tamang response ni Abel diri, unta, naghinulsol siya sa mali yang ginimo. Nakita niya nga mali diya ang ginimo niya. No? But as a result, nakita niya ang correction sa Ginoo, ang iyang response, nasuko siya. No? Nagamugot. Amot, ano ni sa hapon sa ilong, nagamugot? Nagakurisong? Ano? Nagamugot man? No? Dili mayo, negative siya. No? He was negative to God's correction, negative to God's rebuke. No? Now, sa ato mga Kristohanon, kamusta ang pagdawat nato sa pulong sang Ginoo? No? Usay, kung maigo ang pinakakasing-kasing sang aton nga sala, samtang gapaminaw kita sa pulong sang Ginoo, what is our response? No? Nag-react kita negatively? Kontra mo ng pastor? Justify mo pa yung mga sarili? How do we respond to God's correction? The moment that we respond negatively to God's correction in our life, hinay-hinay man, magabot sa punto nga, indifferent ka na, wala ka na concern sa tao sa iyong palibot. Sa Ginoo, pagani ang correction sa Ginoo, wala ka labot. Ano pa sa tao? He responded negatively. No? And not only that, he responded negatively to God, he underestimated God's warning. Meaning sina, ginwarningan sa Ginoo, lantaw dira sa verse 7. Kung maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon ka unta. Apan pagbantay, sulti sang Ginoo. Kay kung dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mugahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagatang nagatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan dominahon mo kini. So may warning siya dira, no? Ayaw pasagdi ka ng sala sa imong kasang si negative na gani sa imo dira, ayaw pagsagti ka ng magdako. Ginwarningan sang Ginoo. Pero nakita nato diri sa ahead nga wala yan agin paminawan.
He underestimated God's warning in his life. Instead nga magkahadlok siya to respond God's warning, he underestimated it. And as a result, ginalaw niya ang sala nga maghari sa iya nga kasing-kasing. Nasuko siya kay correct sang Ginoo. Ikaduwa, gimbaliwala iya ang warning sang Ginoo. Maigsoon, many times siguro makapaminaw man kita sa pulong sang Ginoo, may mga correction. Basi nagaingon ta, okay pa man, hayay pa man kinabuhi ko, wala pa man. We are indifferent to God's warning. Not only that, as a result, he underestimated God's warning si Cain. Baliwala ang warning sa Ginoo. As a result, dira, he submitted to his sinful desire. Yung pasagdan niya. So, unsa na? Natawa dira sa verse 8. Usan ni ana kaadlaw mingon si Cain kang Abel. Dali, mangadto kita sa uma. I believe, og sa dihang dito na sila, gipatay ni Cain sa Abel nga iyang igsuon. Grabe no, ginpatay niya iyang igsuon. Ginwarning nga na sa sang Ginoo, pero wala tamang word ko, ginpasagdan niya. Tama ba? Ginpasagdan niya. Ginbaliwala niya. Sin always has a way of deceiving us and hardening us. No? Ang sala, nagapara ilad sa ato ug nagagahi sa atong kasing-kasing. Hebrews 3:12-13 nagaingon, mga igsoon, kung kang Kristo mga igsoon kung kang Kristo, pagbantay kamo nga dili kamo magbaton og dautan sulod sa inyong kasing-kasing, nga mao ang makaluya sa inyong pagtuo, hantod nga mahilayo kamo sa buhi nga Dios. So tiyan na no? Ayaw magpagahi, no? Padautan, pagahi sa mga kasing-kasing. Verse 13 sa Hebrews chapter 3. Ang angay ninyong buhaton, magdinasigay kamo matag adlaw, samtang may panahon pa, aron dili kamo pahisalaagon sa sala. Sa sala nga makapatig-a sa inyong kasing-kasing. Describe yan, no? Grabe, no? Ang sala, makapatig-a sa imo nga, makapagahi sa imo nga kasing-kasing. Huwag sumpay diri sa verse 15 sa Hebrews chapter 3. Dili ba nagaingon man ang kasulatan, kung madunggan ninyo karon ang tingog sa Dios, ayaw patigaha or ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa gibuhat kaniadto sa inyong mga katigulangan sa diyang gisupak nila ang Dios. Sabi no? Temo niya kay Cain, no? Nagpagahi sa kasing-kasing niya. Alaw niya ang sala up to the point nga naggahi na yung kasing-kasing. No? The moment nga kita naggahi na ang aton nga kasing-kasing, ang aton nga paghigugma magbugnaw man. Matthew 24 verse 12, so tiyang matabo sa uli, Matthew 24:12, ug tungod sa pagdagan sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadagan sa mga tumutuo. Sabi no? Ug tungod sa pagdaghan sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Mga igsoon sa Ginoo, the moment we dwell in sin, pwede nga nagasimba kita karon. No? Pero wala ka concern, wala ka interes sa kaman sa Ginoo. Wala ka concern, interes sa disiplina sang Ginoo, ginapagamay mo lang. Up to the point imo kasing-kasing maggahi, mabot sa punto nga ang gugma mo na sa uban magtugnaw na. That's why ang isa ka Kristohanon nga ga-backslide, hinay-hinay nagakadula sa simbahan. Nagakawala, dula mali no?
hinay-hinay nga nagakawala sa simbahan. Many times I witnessed that. No? Dira mo kita mo isa ka Kristiyano magbugnaw siya sa iya nga pag-uban sa igsuon niya sa Ginoo. Dili ang ugat na di ay sa relasyon niya sa Ginoo. Ug ang pagtan-aw niya sa pagdisiplina sang Ginoo sa iyang kinabuhi. The moment nga kana ginabaliwala iya, maabot sa punto nga maggahi na iya kasing-kasing. Maabot sa punto nga wala na siya labot. No? When we are indifferent to God's command and His discipline, we start to be, ang resulta na, indifference to God's command, indifference to His discipline, ang worst, ang final result is indifference to our relation to others. Verse 8 to 9. Because of that, sa ginhimo ni Cain, wala sa concern sa kaman sa Ginoo, wala sa concern, interest sa pagdisiplina sa Ginoo sa iya, gin-underestimate niya lang. Unsay tabo? He had no concern with his brother. He had no concern with his brother. Pagka sang naghari ng sala sa kinabuhi ni Cain, ginpatayan na si Cain, nang tao mo dira sa verse 9, basahan ko sa Bisaya, unya nangutanang Ginoo kang Cain. Hain, tama ba? Hain ang imong igsoon. Hasa ba? Asa ang imong igsoon? Mitubag si Cain, ambot. Wala ako masayad kung asa siya or hain siya. Ngano, ako ba'y magbalantay kaniya? Grabe nga pangutana, no? Supposed to be, natural na nga pagsabot nga magbalantay kakaigsoon mo. No? Pero kung lantaw mo diri, because of sin nga nagpagaya na sa iya, baliwalayan ka man sa Ginoo, baliwalaya ang pagdisiplina sa Ginoo, grabe, ang kulang taong ba, ang pangutana, amay my brother, supposed to be mo dyan na tama, ikaw dyan magbantay sa imo igsoon. Pero at this point, kay napuno na siya sang sala, up to the point, nga nagahin na siya, grabe do, wala na sang logic ang iyang pangunoon na. No? Wala siya care sa iyang mga igsoon. And worse, lang pa dira, so verse 10 to 16, moving forward. Not only had no concern with his brother, but also his concern is only for himself. Lantaw dira ang reaksyon niya. Verse 10. So ano? Unya mingon ang Ginoong kang Cain. Unsa imong gibuhat ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta daw sa tingog nagapakiloy nga silutan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. Minsan na ano siya nabuking sang Ginoo, no? Sulti isa verse 11. Tungod sa imong gibuhat, tungluhon ko ikaw, I will curse you. Sukad karon dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsoon, nga imong gipatay. Verse 12, bisan magtanom ka pa, ang yuta dili na muhatag kanimo og maayong abot, no? Og wala kanay permanente nga puloy-anan busa maglatagaw ka na lang. Muna ang sulti sang Ginoo, ha? Unsa expect mo sa reaksyon ni Cain? Maginulsol siya? Ang tawadra. Verse 13. Mingon si Cain sa Ginoo, bugat ra kaayo ka na nga silot? Giabot mo ako, giabog mo ako karon gikan ini nga yuta ug sa imong presensya, wala na ako'y permanente nga puloy-anan. Busa maglatagaw na lang ako ug kung may makakita ka na ako, sigurado nga patyon gayud niya ako. Grabe nga reaksyon ni Cain, no? Imbes nga maginulsol siya, ang iya concern, iya gapon sarili. Grabe. No? This is the result. When we don't care about God's command in our life, when we don't care about God's discipline in our life, we start to be indifferent with our brethren. Imo lang sarili, pagkuman, imo lang sarili ang ginaisip mo. Gahi pa. 1 John 4, verse 7 to 8. Unsay command sa ato? Gin scripture reading niyo, no? Bel, ang taon niyo dirabe? 1 John 4, verse 7 to 8. Basahon ta together. 1 John 4,
Basahan niyo dira. 1 John 4. Okay, let's read. 1 John 4, verse 7 to 8. Okay, ready? Begin. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Sumpay sa verse 20 to 21. Okay, 20 to 21. Okay, ready? Begin. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. Mike, so imagine mo na. No? Dito sa langit, dili enta uncle, auntie, mag-igsoon na kita. Mag-igsoon sa Ginoo. Meaning sina, ikaw, uncle mo, igsoon mo na sa Ginoo kung nakadawat sa kay Jesus. Ang question, do you love Him? Do you care for Him? Kung isa sa mga rason that nga maggahi na kita sa uban nga tao, especially sa mga kaigsuunan sa Ginoo, it starts with our relationship with God. Kamusta kita? Be careful of indifference. It leads to personal corruption and decay. Wala, dili ka dyan mag-grow. It has no part in Christian family. Kaya sa Christian family, nag-care kita sa usa ka gusa. What leads to indifference in our life as a believer? First, indifference with God's command. No concern. Indifference with God's discipline. Kita nato na sa ginhimo ni Cain. Negative. Yang response. O gin-underestimate niya ang pagdisiplina sa Ginoo. So what is the sa padyod? Indifference with relation to others. We are called to serve and build one another, not leave one another by themselves. We are called to serve and build one another, not leave one another by themselves. Kamusta kita, Maigson? Sa pa dyan, no, we are not called to like one another. We are called to love. Kabalo ko mo sang like. Kanang kung na-approve ang kanang person ang imuha ganahan. Kung ganahan sa baboy, kung ganahan ka baboy, ganahan mo sa baboy, ganahan ko siya mo. Wala no? Kung mahilig ka sa jogging, mahilig man siya sa jogging, ganahan ko sa mo. Pero kung ikaw, mahilig ko sa jogging, ikaw pala tulog, dili ta ka friend. No? Like lang. No? Pero we are not called to like. We are called to love. No? Kamusta ta? No, Migson? No? Do we sa aton nga iglesia? Nga palangganay kita? Are you your brother's keeper? No? Or base mas mayo pa tong relasyon mo sa kalibutan? No? Hagadon ka sa kalibutan, abtik ka. Pagabot sa fellowship sa igsoon mo sa Ginoo, daghan rason. No? Kamusta kita? Are we our brother's keeper? I hope and pray we are. By paano, dili ta pagsundon ang model ni Cain. No? Ayaw ta sundon model ni Cain. Let's pray. Ginoo, salamat sa iyong mga pulong. Salamat kaning mga lesson na munatudan. Lord, teach us to love. In this world, it's full of pride. Full of dagan sa mga bagay nga nagabira, nga lahi nga interest nga gin-offer sang kalibutan. Ang asa lang ang lingaw, dira lang ang palanggaanay. But Lord, ang amon nga relasyon bilang igsoon sa Ginoo mas madalom pa dira. Igsoon kami sa Ginoo because sa dugo ni Kristo nga dili makuha ang kaluwasan sa amo. We are brothers and sisters in Christ. May it be our desire for one another, O Lord, would become stronger, better. May it be we are each one's keeper, concerned for one another. Dili Ginoo nga mas maayo pa kami, mas may concern pa sa mga bagay sa kalibutan.
O Lord, tabangi kami. Teach us to love. Salamat Ginoo sa iyong mga pulong. In Jesus' name, Amen. Okay, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. Ang inyo lang tanan sa pagtindog for our closing hymn. Let us sing, Make Me a Blessing. Okay, stanza number 1, ready, sing. Highway, the highways and byways of life. Many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is dry. Making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing. God of my love. May Jesus make me a blessing. Oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Let us sing story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment to live. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you and your need. Love as thou, Master, love you. Be to the helpless our helper indeed. Unto your missions be true. Make me a blessing. Make me a blessing. Out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Salamat ug natag-tag ka Pastor John for our closing prayer. Okay, shall we pray? Ginoo namon nga Diyos, ginsimba namon ikaw. Kag nag-ani kami dinhi Ginoo, aron nga mahatag namon ang dako nga pagpasalamat sa imo Dios. Gingluwas mo kami Ginoo
Salamat Ginoo sa kaulugan sa kaluwasan. Aron nga mabag-o ang amon kinabuhi. Daan nga kinabuhi nga nagadamage sa iban nga tao. Kag salamat Ginoo makatilingala nga pwede na kami kinabuhi nga maayo nindot nga pagkinabuhi nga magadala sang panalangin sa iban nga tao Ginoo. It's not because of us. It's because of the Holy Spirit within us na nagapuyo sa amon. Lord, it's our goal. May pangamon goal, maging panalangin kami sa among pamilya, amon mga neighbors, sa office mates namo, sa eskwelahan namo Ginoo, aron Ginoo nga makita si Kristo. Makapangutana sila sa makatilingala kay bulungan nga nahuman sa among kinabuhi kag ma-share namo ang kamatuoran sa maayong balita pinagi ni Kristo. Thank you so much again, O Lord. I pray nga ikaw magapadayon sa pag-challenge sa kinabuhi si Mohanakan in these last days, in this time of darkness. We have to shine as lights Ginoo. Ipakita namo ang tinuod nga pagkinabuhi, hindi lang para sa iban, kundi para gid sa imo Ginoo, nga matagaan namon ikaw sa tanan nga mga higayon sa among kinabuhi nga mahimaya ikaw. We give all the praises and honor unto your name, O God. Makatilingala gid ikaw nga Diyos. Help us to live in accordance to your perfect will nga ginguman sa among kinabuhi. Ang tanan nga pagdayeg, pagimaya sa imo, ginahatag namo sa ngalan sa amon manunubos si Kristo Jesus nga nagluwas sa amon sa lisod nga pagkinabuhi. Ginahalad namon ang pagpasalamat at pagdayeg sa ngalan niya. Ginampo namon kini. Amen. His communion, make us one in spirit and in heart. And to Him be praise for His glorious reign, from the depths of earth to the heights of earth. We declare the name of the Lamb once slain, rising eternal. King of Kings.